Ama naming Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng kabutihan. Awa, habag, bawat mabubuting kaloob ay galing sa iyo. Ikaw ang Ama ng kaliwanagan. Sa iyo ay walang anino ng pagtalikod at pagbabago. Sa iyong kalooban, kami po ay tinawag na maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng iyong salita ng katotohanan. Gawin mo po kaming mabuti. At tulungan mo po kaming gumawa ng mabuti. Kahit pa sa mga sitwasyon ng daigdig na walang hustisya. At kahit pa sa mga taong gumagawa sa amin ng masama, gawin mo po kaming mga tao na namumuhay para sa kapayapaan. Ilagay mo sa puso namin ang pagnanasa na maligtas ang mga taong nasa paligid namin. Ang lahat ng ito ay ipaliwanag mo po sa amin sa umagang ito sa pangangaral ng iyong salita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating paksa ngayong umaga ay ang doktrina ng Panginoong Hesukristo patungkol sa pag-ibig sa kaaway. Sa ating bansa, hindi na bago ang alitan. Sa pakiwari ko, kahit anong bagay ay pinag-aawayan sa bansang ito. At lalo na sa politika, kapag panahon ng eleksyon o may mainit na issue sa pamahalaan, makikita natin kung gaano kabilis magbanggaan ng mga tao. Hindi lamang ang mga politiko, kundi pati ang kanilang mga taga-suporta. Ang magkakaibang kampo, partido ay nagbabatuhan ng paratang, paninira at galit. At kapag may nagsalita laban sa kanilang panig, agad itong ginagantihan ng mas matinding akusasyon. Para bang sa larangan ng politika, normal lang ang magbatuhan ng putik. Para bang sa pamahalaan, simple lang ang panuntunan. Kapag inatake ka, gantihan mo ng mas matindi. Madalas ganito rin sa mga usaping pangrelihiyon. At kahit sa mga walang kakwenta-kwentang issue ng lipunan, ang tawag dyan sa social media, bardagulan. Lahat pinapatulan at lahat pinakikialaman. At sa kahit anong talakayan, hindi na idea ang pinag-uusapan, kundi nauuso na ang wasakan ng dignidad at ng pagkatao. Ang pagmamatuwid sa mga maling gawain ay ginagawa na sa pamamagitan ng paninirang puri. Imbis sagutin mo yung akusasyon laban sa iyo, imbis na mga tuwiran ka ng naaayon sa tamang katwiran, sisiraan mo yung nagtutuwid sa iyo. At yan ay natural sa Pilipinas. Subalit, hindi lamang dapat tayo tumingin sa Pilipinas sa mga ganitong mga bagay. Sa kasaysayan ng mga bansa, maraming alitan ang tumagal ng maraming taon dahil lamang sa gantihan ng galit. At isang halimbawa sa atin ang matagal ng hidwaan sa pagitan ng bansang Israel at ng ilang mga bansang Arabo sa gitnang silangan. Sa mahabang panahon, ang sigalot na ito ay nagdulot na ng maraming digmaan, pagkawasak ng mga ari-arian at pagkamatay ng maraming tao at patuloy na tensyon. Ang bawat panig ay may sariling kwento kung sino ang tama. May kwento ng sakit, kawalan ng katarungan at kadalasan. Ang tugon sa pinsalang natatanggap nila ay panibagong paghihiganti. Napakarami tuloy ng mga batang henerasyon
ang napapasok sa away na hindi naman sila ang nagsimula. Kung susuriin natin mga kapatid, ganito ang karaniwang takbo ng mundo. Ang kasamaan ay ginagantihan ng kasamaan. Matira ang matibay. Kapag may kaaway, natural lamang sa tao na maghiganti. O kung hindi ka pa makapaghiganti sa ngayon, magtanim ka muna ng galit. Ngunit sa ating paksa, mga kapatid, sa umagang ito, ang Panginoong Jesucristo ay nagturo ng isang doktrina na lubhang salungat, radikal sa ganitong pag-iisip ng mundo, na sa halip na gantihan mo ang iyong kaaway, sinabi ng Panginoong Jesucristo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. At ang utos na ito ay hindi lamang mahirap gawin at parang imposibleng gawin. Ito ay taliwas sa ating likas na damdamin at sa kultura ng mundo na ating ginagalawan. Ngunit ito ang aral sa kaharian ng Diyos. Basahin natin sa Mateo. Matthew chapter 5, verse 43 hanggang 48. Matthew chapter 5, verse 43 hanggang 48. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa mga nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang mga ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, anong kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Sinabi ng Panginoong Hesus, narinig ninyong sinabi o itinuro ng mga tao na iibigin mo ang iyong kapwa. Alam ng bawat Hudyo na ang matuwid na pamumuhay sa harapan ng Diyos ay ang pagsasabuhay ng dalawang pinakamahalagang utos. Una, ang ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at buong isip mo at buong lakas mo. At ang pangalawa, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Subalit, dahil sa pagmamatuwid nila sa kanilang sarili, sa kanilang ugaling mapagpaimbabaw, iniibig nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga panlabas na relihiyon, habang hindi nila pinakikitunguhan ng mabuti ang kanilang kapwa. At iniibig nila ang kanilang kapwa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kahulugan ng kung sino ang kanilang kapwa. Itinuturo ng mga Fariseo na ang utos na ibigin ang kanilang kapwa ay para lamang sa mga itinuturing na kaibigan. At hindi kasali rito ang mga Samaritano, mga publikano, hindi kasali sa salitang kapwa ang mga itinuturing nilang makasalanan, ang mga hintil, ang mga mananakop na Romano, at in general, ang kanilang kaaway ay hindi nila kapwa. Dahil dito, binibigyan nila ng katuwiran ang paghihiganti at kasamaan. Kung kaaway mo, ang gagawan mo ng kasamaan, tama lang ang paggawa ng masama. Ang turo nila na kapuutan mo ang iyong kaaway ay hindi turo ng Diyos. Hindi ito bahagi ng kautusan. Ito ay dagdag lamang na tradisyon ng mga tao. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo?
Subalit itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway. Sa pagtuturo nito, ibinabalik ng ating Panginoong Hesukristo ang tunay na diwa ng pag-ibig sa kapwa. Mababasa natin sa Leviticus chapter 19, verse 17 hanggang 18. Leviticus 19, verse 17 hanggang 18. Huwag ninyong kapupuutan ang inyong kapatid sa inyong puso. Tunay na inyong sasawayin ang inyong kapwa at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kanya. Huwag kayong maghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. Yan ang buong talata ng kautusan. Ang pag-ibig sa kapwa ng gaya sa sarili ay hindi lamang sumasaklaw sa paggawa ng mabuti, kung hindi ang pag-ibig sa kapwa ay sumasaklaw din sa pag-iingat ng relasyong magkapatid. Iingatan mo na ang kapatid mo ay huwag mong maging kaaway. Hindi marapat na ang sino man na itinuturing nating kapwa ay hahayaan nating mapuno ng puot ang puso at mapupuno ng paghihiganti kung ang sino man ay nagawan ng masama, ay dapat niyang ituwid, lapitan, pagsabihan ang kapatid na nakagawa sa kanya ng pagkakamali. Imbis na magplano ng paghihiganti o magtatanim ng galit. Ano ba ang kaaway? Hindi ba't yan ay minsang naging kaibigan na dahil sa hindi pagkakaunawaan at hindi pag-aayos ng sigalot ay nagkalayo sila ng mabuting kalooban sa isa't isa. Ang pag-ibig sa kapwa, ayon sa batas ni Moises, ay hindi lamang limitado sa kababayan, kundi maging sa mga dayuhan. Pag ididiretso natin sa verse 33 and verse 34 ng Leviticus 19, mababasa natin, kung ang isang taga-ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawa ng masama. Ang taga-ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo ay inyong aariing tubo sa lupain. Hindi nyo siya ituturing na estranghero. Ituturing ninyo siyang kagaya ninyo. Iibigin ninyo na gaya ng inyong sarili, sapagkat naging taga-ibang bayan kayo sa lupain ng Ehipto. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Iniutos ng Panginoong Diyos sa lumang tipan na ang kaaway mo ay gagawan mo ng mabuti. Sa Exodus chapter 23 verse 4, Exodus 23 verse 4 hanggang 5. Kung iyong masumpungan ang baka ng iyong kaalit o ang kanyang asno ay nakawala, ay tunay na ibabalik mo sa kanya. Kung iyong makita ang asno ng napupuot sa iyo na nakalugmok sa ilalim ng kanyang pasan at ayaw mo mang alisan ng pasan, ay walang pagsalang iyong tutulungan pati ng may-ari niyaon. Ang pag-ibig sa kaaway ay hindi bagong doktrina sa bagong tipan. Ito ang prinsipyo sa lumang tipan. At ito ay itinuturing na karunungan sa Israel. Basahin natin sa Kawikaan. Proverbs 25, verse 21 hanggang 22. Proverbs 25, 21 hanggang 22. Kung ang iyong kaaway ay magutom,
bigyan mo siya ng pagkain na makakain. At kung siya ay mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom, sapagkat ikaw ay magbubunto ng baga ng apoy sa kanyang ulo at gagantihin ka ng Panginoon. Ikaw ay gagantimpalaan ng Panginoon kung gagawan mo ng mabuti ang iyong kaaway. Kaya nga't sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa, at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila. At ang sa iyo'y mag-alis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tunika. Luke chapter 6, verse 27 hanggang 29. Bakit ito dapat gawin ng kanyang mga tagasunod? Bakit ang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo ay dapat matuto na gawan ng mabuti ang mga taong gumagawa sa kanila ng masama? Una, sapagkat ang pag-ibig sa kaaway ay katangian ng mga anak ng Diyos. Pangalawa, sapagkat ang pag-ibig sa kaaway ay pagpapasakop sa sakdal na katuwiran ng Diyos. Yan ang balangkas ng pangangaral ngayong umaga. Una, dapat nating gawa ng mabuti ang ating mga kaaway, sapagkat ang pag-ibig sa kaaway ay katangian ng mga anak ng Diyos. Basahin natin sa verse 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Ipinagmamalaki ng mga Hudyo na sila ang mga tunay na anak ng Diyos, sapagkat sila'y anak ni Abraham ayon sa laman. John 8:39 at 41. Subalit sinabi ng Panginoon sa kanila ng mukhaan at diretsa na sila ay mga anak ng Diablo, dahil sa kanilang hindi pagtanggap sa katotohanan at dahil sa kanilang pagnanasa na patayin si Kristo. Sinabi ng Panginoon na ang Diablo ay isang sinungaling mula pa nung una at isang mamamatay tao. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos ay nananahan sa Kanya. 1 John 4:16. At ang Diyos ay mabuti. At isinalarawan ng Panginoong Hesukristo ang dakilang kabutihan ng Diyos sa Kanyang pagpapasikat ng Kanyang araw sa masama at sa mabuti. At ang Diyos ay mabuti sapagkat siya'y nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Subalit, huwag nating pag-isipan na ang pag-ibig at ang kabutihan ng Diyos sa masama ay pangungunsinti. Hindi pangungunsinti ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa masamang tao. Kung ikukumpara natin, mga kapatid, ang Matthew chapter 5 verse 45 sa Luke chapter 6 verse 35 to 36. Kung ikukumpara natin ang dalawang talata na ito, makikita natin na ang Diyos ay may magandang loob sa mga walang turing at sa masama bilang pagpapakita ng awa. Kaya sinasabi niya sa mga katagasunod niya, magmaawain kayo, gaya ng inyong Ama na maawain. Ayon sa Romans 2 verse 4, ang kabutihan at pagpapahinuhod ng Diyos ang umaakay sa makasalanan sa pagsisisi. Kung pag-iisipan natin, mga kapatid, sa lahat ng mga tao sa daigdig, wala nang ibang mas nakakaalam ng pagiging mabuti at maawain ng Diyos maliban sa Kanyang mga tunay na mga anak.
At sana'y alam ito ng mga Hudyo. Kung pag-iisip-isipan nila ang kanilang kasaysayan, sino ba ang kanilang amang si Abraham? Bago tawagin ng Diyos si Abraham ay walang pangalan at isang mananamba sa Diyos-Diyosan. Sino ba ang Israel? Bago sila magkaroon ng sarili nilang lupain, sila'y mga alipin sa Ehipto. Ng mahabang panahon, iniligtas lamang sila ng Diyos upang sumamba sa Kanya. At kung iisipin natin na bawat kasunduang ginagawa ng Diyos sa kanila ay ginagawa ng Diyos mula sa Kanyang kagandahang loob. At hindi ito nagsisimula sa tao. Nagsisimula ito sa Diyos na tumatawag ng taong hindi karapat-dapat. Kung sasabihin ng tao na siya'y anak ng Diyos, dapat alam niya una sa lahat na hindi siya naging karapat-dapat na maging anak ng Diyos. Isa lang ang karapat-dapat na maging anak ng Diyos, at yan ang ating Panginoong Jesucristo. At iisipin mo sa kasaysayan ng Israel, sa tuwing sila ay nagkakasala, naroon ang pagdidisiplina ng Panginoon. Naroon ang pagpapatawad ng Panginoon sa sino mang nanunumbalik at nagsisisi. Akma ang karanasang ito sa pagbasa natin ng Psalms 103 verse 8. Psalms 103 verse 8 hanggang 14. Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob. Hindi siya makikipag-alit na palagi. Ni kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Siya ay hindi gumagawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumantiman sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Sapagkat kung paanong ang langit ay mataas kaysa sa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila na natatakot sa kanya. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. At kung paano ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang natatakot sa Kanya. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, Kanyang inaalala na tayo'y alabok lamang. Layunin ng Diyos na ang lahat ng karanasang ito na tinatamasa ng mga anak ng Diyos ay maranasan din ng lahat ng mga taong wala pa sa Kanya. Ang mga anak ng Diyos ay inaasahang maging maawain, gaya ng kanilang Ama sa langit ay maawain. Sa talinghaga ng alipin na hindi marunong magpatawad, Matthew chapter 18, verse 23 hanggang 35. Ipinahayag ng Panginoong Hesukristo na nagagalit ang Diyos sa taong hindi marunong maawa sa kanyang kapwa. Ikinuwento ng Panginoong Hesus na mayroong isang hari na isang araw nagpasya siyang singilin ang mga alipin niya na may utang sa kanya. May isang alipin na may napakalaking utang sa hari. Napakalaki na imposible niyang mabayaran. Nang wala siyang maibayad, iniutos ng hari na siya kasama ang kanyang buong pamilya at lahat ng pag-aari niya ay ipagbili lahat upang mabayaran ang kanyang utang. Nagmakaawa ang alipin at humingi ng habag. Naawa ang hari. At dahil sa awa ng hari, pinatawad niya ang pagkakautang, ang buong pagkakautang ng kanyang alipin. Ngunit paglabas ng aliping yun, nakita niya yung kapwa niya alipin na may maliit na utang sa kanya.
Sinakal niya ito, kinuwelyuhan, at pinilit magbayad. At kahit nagmamakaawa sa kanya yung kanyang kapwa alipin, hindi niya pinatawad, kundi pinakulong niya hanggang sa mabayaran lahat ng pagkakautang sa kanya. Nang malaman to ng hari, nagalit siya at sinabi niya sa kanya, "Ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng mga utang na yaon kasi nakiusap ka sa akin. Hindi bagad dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin? Nagaya ko naman na nahabag ako sa iyo." At nagalit ang kanyang Panginoon. At ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang siya ay makapagbayad ng lahat ng utang. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong puso ang bawat isa sa kanyang mga kapatid. Anong aral nito sa atin, mga kapatid? Ang taong tunay na pinatawad ng Diyos ay inaasahang magpapatawad din sa iba. Ang hindi marunong magpatawad ay nagpapakita na hindi niya nauunawaan ang habag na tinanggap niya mula sa Panginoon. At the very least, huwag tayong magkikimkim ng galit sa ating kapwa. Kahit pa doon sa mga tao na gumagawa sa atin ng masama. Kaya tinuruan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad na manalangin ng ganito, "Ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman na nagpapatawad kami sa mga nagkakautang sa amin." Chapter 6 verse 12 ng Matthew. Dapat tayong mahabag sa mga taong namumuhi sa atin at gumagawa ng masama sa atin, sapagkat sila ay nagkakasala. Sa kanilang paggawa ng kasalanan, isang araw hahatulan sila ng Diyos. Dapat tayong maawa sa mga taong gumagawa sa atin ng masama, sapagkat hindi nila nauunawaan ang kanilang ginagawa. Sila ay mga ignorante. Isang malaking kabaliwan na sirain mo at gawan mo ng masama ang taong walang ginawang masama laban sa iyo. At kung ikaw ang nasa kalagayan ng may taong namumuhi sa iyo, samantalang pinagpapasa Diyos mo na ang lahat, maawa ka sa kanyang buhay. Sapagkat siya'y nagsasayang ng oras at lakas sa daigdig na to, at sa dulo, siya'y nanganganib sa parusa ng Diyos. Kaya't huwag tayong magkimkim ng galit. Huwag tayong gumanti, sapagkat tayo man din ay inuunawa ng Panginoon. Tayo man din ay pinatatawad ng Panginoon sa ating pagkakasala. Dahil dito, hindi tayo nagiging instrumento ng kaguluhan. Kung papatulan natin ang lahat ng gumagawa sa atin ng masama, walang katapusan ang gulo sa ating buhay. Maaaring dumating ang panahon na wala na tayo, pero lahat ng mga susunod sa atin ay masasangkot sa gulo na hindi naman nila pinasok. Ang mga anak natin ay magkakaroon ng mga kaaway na hindi naman nila kaaway. Makikipaglaban sila sa mga laban na hindi nila naiintindihan. Mabuti nang sa atin na yan magtapos. Sa harapan ng Diyos, piliin natin ang kapayapaan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Pangalawa,
Ang pag-ibig sa kaaway ay pagpapasakop sa sakdal na katuwiran ng Diyos. At ang talata para dyan ay nasa verse 46 hanggang 48. Kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, anong ganti na inyong kakamtin? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Ikumpara natin to sa Luke 6 verse 32 hanggang 34. Luke 6:32 hanggang 34. At kung kayo'y magsisiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin, sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa mga nagsisiibig sa kanila. At kung magsigawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. At kung kayo'y magpapahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin kayo, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Kahit ang taong walang Diyos at walang pananampalataya ay marunong ding gumawa ng mabuti. Subalit ang kanilang paggawa ng mabuti ay nakabatay lamang sa pakinabang na kanilang makukuha, sa papuri na kanilang tatanggapin mula sa mga tao. Ang pag-ibig sa taong galit sa iyo, sa kadalasan ay hindi nagbubunga ng pakinabang. At magtatanong ang tao, bakit ba ginagawan mo yan ng mabuti? Na masama lang naman ang ginagawa niyan sa iyo. Gayunpaman, kung gagawa tayo ng mabuti sa ating mga kaaway o sa mga taong namumuhi sa atin, hindi dapat natin ito gawin upang magkaroon tayo ng dahilan para sa panunumbat sa kanila. Ang ating Ama sa Langit ay hindi nanunumbat. Ang mga anak ng Diyos ay dapat mamuhay sa higit na pamantayan ng katuwiran sa paggawa ng mabuti. Kahit hindi nagsisimba, marunong ding gumawa ng mabuti. Anong pinagkaiba ng pagpunta natin sa bahay-sambahan? Anong pinagkaiba ng ating pananalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan? At doon pumapasok ang kahigitan ng kapangyarihan at katuwiran ng Diyos. Kagaya ng liwanag sa dilim, ganun ang kabutihan na ipinapakita sa taong masama. Hindi dapat tayo maging kagaya ng mga Pariseyo na pakitang tao, sapagkat ang pamantayan ng kasakdalan ay ang pagiging sakdal ng Diyos. Ilang beses nang ipinangaral sa atin sa serye ng pangangaral na ito na lahat ng ginagawa natin ay iisipin natin na ginagawa natin sa harapan ng Diyos. Kayo nga'y mga pakasakdal, gaya ng ating Ama sa Langit na sakdal. Hindi siya tumitingin na kagaya ng pagtingin ng tao. Kaya sinabi sa sumunod na talata sa chapter 6 verse 1, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman. At sa pamamagitan niya ay sinusukat niya ang lahat ng kilos natin. Ang pagganti ng mabuti sa kasamaan ay nagpapakita ng pagkakaroon ng tunay na mabuting puso. May kwento sa 1 Samuel 24. Ang kwentong ito ay patungkol sa paghabol ni Haring Saul kay David. Ilang beses pinagbalakan ni Haring Saul si David dahil sa inggit. Ilang beses niyang pinagtangka ang patayin si David.
Dahil dito, tumakas si David. Minsan habang hinahabol ni Saul si David, pumasok si Saul sa isang yungib upang magpahinga. Hindi niya alam na naroon si David sa loob ng yungib na yun, kasama ng kanyang mga tauhan. Ang sabi ng mga tauhan ni David, patayin na natin si Saul. Todal, ibinigay na sa iyo ng Diyos ang pagkakataon upang sa ganoon makapaghiganti ka na at hindi mo na kailangang magtago, ikaw na ang susunod na hari sa Israel. Ngunit sa halip na patayin ni David si Saul, pinutol lang niya yung laylayan ng kasuotan ni David, ni Saul habang natutulog si Saul. Pagkatapos na konsensya pa siya. Sapagkat yung pagputol niya ng laylayan ng Haring Saul para sa kanya ay kawalan ng paggalang sa hari na pinahira ng Diyos ng langis. Pinagbawalan niya ang mga tauhan niya na patayin o saktan si Saul. Paglabas ni Saul sa yungib, lumabas si David at ipinakita niya yung peraso ng damit. Ipinakita niya, Saul, ganito kalapit sa iyo. Habang tulog ka kanina, nakalapit ako sa iyo ng ganito kalapit. Nagkaroon ako ng pagkakataon na patayin ka. Pero hindi ko ginawa. Ipinahayag niya na wala siyang masamang balak laban sa hari at pinagpaubaya niya na sa Diyos ang paghuhukom. Nang marinig ito na Saul, umiyak siya at kinilala niya na mas matuwid si David kaysa sa kanya dahil ginantihan ni David ng kabutihan ang kanyang kasamaan. Nakatawag pansin sa akin yung nakasulat sa verse 13 na sinabi ni David, sa masama magmumula ang kasamaan. Ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Ginawan mo ako ng masama. Kung masama ang aking puso, gagantihan kita. Pero ang kasamaan ay nanggagaling sa masamang puso. Kaya hindi kita gagantihan. Tinawag tayo ng Panginoong Hesukristo na magpakasakdal ayon sa pamantayan ng Diyos. At ang pamantayan ng Diyos ay hindi panlabas na kabutihan, kundi kabutihang nanggagaling sa puso. Sapagkat kung ano ang laman ng puso, yan ang ating magiging reaksyon. Mabuti man o masama ang ating kinakaharap araw-araw. Dapat tayong umibig sa mga gumagawa sa atin ng masama, hindi bilang pangungunsinti, kung hindi isaisip natin palagi na laging patas ang Panginoon, na ang Diyos ay hindi nagbibiro, ang Diyos ay hindi nadadaya, walang nakakaligtas sa hatol ng Diyos, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin ng tao. Sa pag-ibig sa kaaway, binibigyan natin ng daan na ang Diyos ang humatol para sa atin. Ang Diyos ang gumanti kaysa tayo ang gumanti. Gaya ng nasusulat sa Romans 12:19, huwag kayong mga gantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya dapat tayong magpasakop, mamuhay sa katuwiran ng Diyos. Sapagkat kung gano'n ang ating pamumuhay, at ang prinsipyo natin sa buhay ay ipamuhay ang mga salita ni Kristo, kamumuhian tayo ng tao, hindi sa mga maling dahilan, kung hindi sa mga tamang dahilan. Isipin mo, magalit sa iyo ang tao dahil sumusunod ka kay Kristo.
Sinabi ng Panginoong Hesus, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan. Dahil sa akin, mga galak kayo at mga sayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkakausig sa mga propeta na nauna sa inyo. Pag-isipan niyo to, mga kapatid. Sa totoo lang, hindi ba mahirap magmahal sa kaaway na napupuot sa atin dahil sa totoo lang, tayo naman talaga ang unang gumawa sa kanila ng mali? Mahirap magmahal sa kaaway kapag ikaw ang naunang gumawa ng masama. Dahil yung ating paghihiganti ay na nagiging justification na tayo talaga ang unang gumawa ng masama. Kung tayo talaga ang nauna sa paggawa ng kasamaan at nagagalit ang tao dahil kasalanan talaga natin, tayo na ang unang magpakumbaba at tayo na ang unang makipag-ayos. Sapagkat tayo ang mga anak ng Diyos. Hindi dapat sa atin nagsisimula ang gulo. Nakakatawang bagay na sasabihin ng Kristiyano, pinagpasa Diyos ko na lang ang aking mga kaaway, na nakalimutan niya, siya ang unang nakipag-away. Kaya kung tama ang dahilan ng puot sa atin ng mga tao, dahil kay Kristo, dahil sa katuwiran, kasinungalingan yung ibinabato nila sa atin, meron tayong dahilan na para ipagpasa Diyos ang lahat. Pero kung hindi chismis ang binabato nila sa atin, kung totoo ang binabato nila sa atin, wala tayong ibang gagawin maliban sa tayo ang unang magpakumbaba at makipag-ayos. At ingatan natin na huwag na tayong mapasok uli sa ganong mga sitwasyon. Sa pangwakas na panawagan, ang Panginoong Hesukristo mismo ang ating pinakahalimbawa sa pag-ibig sa kaaway. Wala siyang ginawa ng masama. Hindi siya naghanap ng kaaway. Hindi siya naghanap ng gulo. Yung sinasabi niya na naparito siya hindi para magdala ng kapayapaan, kundi para magdala ng tabak. Nangyayari lamang yun sa mga taong ayaw tumanggap sa kanyang mensahe. Maraming napupuot sa kanya sapagkat ayaw ng mga tao ng katotohanan. Ayaw nila ang salita ng Diyos na ipinangangaral ni Kristo. Sa huli, ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinagkanulo ng isang kaibigan. Iniwan siya ng kanyang mga alagad. Siya ay hinuli at nilitis ng labag sa katarungan. At sa huli, ipinako siya sa krus. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya ginantihan ng kasamaan ang mga taong nagbalak at gumawa sa kanya ng masama. Alam niya na ipagkakanulo siya ni Judas. Pero sa hapunan, inabutan niya si Judas ng tinapay. Nagpapakita ng sinseridad sa pakikitungo ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyang itatatwa siya ni Pedro. Pero imbis na magalit ang Panginoon sa kahinaan ni Pedro, ang sabi ng Panginoon kay Pedro, ipapanalangin kita para wag manghina ang iyong pananampalataya. At pag nakapanumbalik ka, palakasin mo mga kapatid mo. At nakakatawa pang isipin na nang natagpas ni Pedro yung tenga nung humuli sa kanya,
pinagaling niya yung taong humuli sa Kanya. Sa lahat ng sumampal sa Kanya at nanakit sa Kanya, humamak sa Kanya, hindi niya tinawag ang mga anghel para ipaghiganti siya. Maging sa krus, mga kapatid, habang siya ay naghihirap at patuloy siyang hinahamak ng mga tao, simple lang ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi pa talaga nila alam ang kanilang ginagawa. Alam nila ang kanilang ginagawa. Nagdesisyon silang patayin si Kristo. Nagplano sila. Subalit ang hindi nila alam, yung ginagawa nila ay plano ng Diyos para sa kaligtasan. At sasabihin ng Kristiyano, bakit ako magpapatawad? Alam niya ang kanyang ginagawa. O mga kapatid, huwag tayo maging kagaya ng Pariseo. Alam ng tao o hindi alam ng taong nakasakit sa atin, magpatawad na tayo sa puso natin. Humingi siya ng tawad o hindi humingi ng tawad, huwag tayong magtatanim na sama ng loob. Isipin na lang natin na sa ganyang paraan, ipinapako tayo ng Diyos sa krus ni Kristo. Sa ganitong pag-ibig, ay naging daan upang tayo'y maligtas. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masasama. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid, bihira na para sa isang taong matuwid may mamamatay at mag-aalay ng buhay. Bagamat minsan, dahil sa isang taong matuwid, marahil, baka, minsan may susubok, may mga ngahas mamatay. Datapwat ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos dahil sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon na tayo'y mga kaaway pa, ay ipinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa ngayon, mas lalo ngayon, ngayong tayo'y kasundo na ng Diyos, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, mga kapatid, kundi tayo'y nagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Gaya ng nasusulat, wala nang hatol sa sino mang nakipag-isa kay Kristo. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay nagkaroon ng bagong buhay at bagong layunin. Na sinabi muli ni Apostol Pablo sa Korinto, kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na ipinapakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa atin ang ministeryo ng pagkakasundo. Sa makatuwid, anong ibig sabihin? Na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa atin ang mensahe ng pakikipagkasundo. Tayo nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawaring nakikiusap ang Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan natin. Makipagkasundo kayo sa Diyos.
Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ang binasa ko ay Romans chapter 5 kanina, verse 6 hanggang 10, at 2 Corinthians chapter 5, verse 17 hanggang 21. Kaya't bilang pagtatapos, muli nating alalahanin ang mga salitang itong binasa sa atin kanina. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari ayon sa inyong makakaya ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong maggantihan, mga iniibig. Bigyan ninyo ng daan ang galit ng Diyos. Imbis na ang galit ng Diyos dediretso doon sa taong gumagawa sa iyo ng masama dahil sa ginantihan mo siya ng masama, humaharang ka sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya ako ang umuusig sa iyo, ang kaaway mo, ang tsumichismis sa buhay mo, ang nagpaparatang sa iyo ng masama ay nagutom, pakainin mo. Kung nangungutang sa iyo yung kaaway mo, tulungan mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Yan lang ang ganti na dapat nating iganti sa ating kapwa. Huwag tayong padaig sa masama, kundi talunin natin ang masama sa pamamagitan ng kabutihan. Mga kapatid, mag-usip tayo ng personal ngayong umaga. Sino ang itinuturing mong kapatid? Sino ang itinuturing mong kaaway? Meron ba tayong kinikimkim na galit o sama ng loob? O pagnanais na tayo makaganti? Kung mayroong katitusuran ng sino man ay magsabi sa isa't isa. Confess your faults one to another that we may be healed. Kung tunay nating naranasan ng awa at kapatawaran ng Diyos kay Kristo, huwag nating isipin na makalamang tayo sa ating kapatid. Huwag nating bilangin ang kanyang pagkakamali upang sa ngayon ipapantayan natin sa ganun ding dami ng pagkakamali. Kung nagkakamali ang sino man, ituwid natin. Hindi bilang kaaway, kundi bilang kapatid. Magpatawad, gumawa ng mabuti, at alalayan ang mga naliligaw sa kalooban ng Diyos. Kung sila'y sincero sa kanilang pagpapasakop kay Kristo, kung hindi na sila mga ngatuwiran pa para sa kanilang sariling katuwiran, ito ang doktrina ng Panginoong Hesukristo at itong buhay ng mga anak ng Diyos. Ito ang patunay na tayo may buhay sa Kanya. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Una, pinasasalamatan ka namin sa iyong salita. Pangalawa, Panginoon, kung sa aming puso ay may naaalala kami na mga pagkakataon na kami ang pinagmulan ng gulo, kami ang pinagmulan ng katitisuran, kami ang pinagmulan ng hindi pagkakaunawaan. Ay siyasatin mo ang aming puso at tulungan mo kaming magpakumbaba sa aming kapwa at magpakita ng pagpapasakop sa iyong salita
at tulungan mo kami na maging matapat at itama ang mga maling gawa sa pamamagitan ng isang tunay na pagsisisi at pananampalataya. Tulungan mo po kami sa bagay na ito. Pangatlo, at kung kami naman, Panginoon, sa ganitong mga panahon ay nagtitiis at nagtitimpi sa hindi pakikitungo ng aming kapwa sa amin, dahil sa aming pananampalataya sa iyo, sa katuwiran na aming ipinamumuhay, gawin mo po kaming matatag. Na kahit pa sa palagay namin, kami ang mas nakakaalam, kami ang mas nakakaunawa, ay hindi dapat kami magmataas sa aming kapwa. Sapagkat ang kayabangan ang ugat ng lahat ng mga masasamang ugali. Baka magkamali kami sa aming pakikitungo. Ayon sa iyong salita, tulungan mo po kaming gumawa ng mabuti. Tulungan mo kaming manalangin sa iyo at maging pundasyon nawa ito ng isang malawak na ministeryo, hindi lamang sa pangangaral ng Ebanghelyo, kung hindi sa pamumuhay sa Ebanghelyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.